Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ganti ng dating nobya. Clemente, ano tong nababalitaan ko? Sabi-sabi ng mga tao dyan sa labasan nililigawan mo daw yung anak ni Aling Maria na si Susan. Totoo ba? Yun nga po, Lolo, yung gusto ko pong sabihin sa inyo kanina pa eh. Gusto ko po sanang maging nobya si Susan. Nililigawan ko na po siya pero hindi pa niya ako sinasagot eh. Sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo, iho? Oo naman po. Napakaganda po kasi niya. Maputi, sexy, maamo ang muka. Nasa kanya na po lahat ng mga katangiang gusto ko sa isang babae. Nako, mali ka naman dyan, iho. Dapat hindi sa panlabas na anyong tinitingnan mo. Ang pinaka-importante sa isang babae na pipiliin mo ay yung may mabait, magalang, may respeto at higit sa lahat mabuting tao at may busilak na puso. Ang lalim naman po nun, Lolo. Pero mukha namang mabait si Susan eh. Saka masarap siyang kakwentuhan kasi madaldal, saka kwela. Napapatawa po niya ako. Masaya ako kapag kasama ko siya. Kung ako sa'yo, kilalanin mo muna yung babaeng nagugustuhan mo. Huwag kang padalos-dalos kasi ayokong magsisi ka. Bakit naman po, Lolo? May alam po ba kayong hindi magandang ugali niya? Pwede ko po bang malaman? Ay nako, iho. Hindi naman pwedeng sa akin manggaling yan. Kasi ayoko namang pag-isipan mo kung naninirang puri kung sakali. Ang sa akin lang naman paalala. Ikaw na ang gumawa ng paraan para malaman mo ang buong katotohanan. Si Clemente ay lumaki sa Maynila kasama ang kanyang mga negosyanteng magulang. Ganun pa man ay taon-taon bumibisita ang lalaki sa kanyang lolo kapag araw ng bakasyon. Naglalagi siya doon kapag gusto niya ng katahimikan at pahinga galing sa magulo at maingay na lungsod. Doon kasi ay napapahinga niya ang kanyang isip na walang inaalalang anuman. Ang mga tanawin ang unang-unang minamahal niya bukod sa kanyang lolo Jose. Ang kanya namang lolo ay namumuhay mag-isa at ang ikinabubuhay ay ang pagmamando sa kanyang malawak na palaisdaan. Isa ang pamilya nila sa may kaya sa baryong yon. Kaya madami ang rumirespeto sa kanila lalo na sa kanyang lolo. Dati na rin itong naging barangay captain. Samantala, nakilala ni Clemente ang dalagang si Susan sa isang sayawan na naganap sa plaza. Nagdiriwang ng pistang baryo sa lugar na yon. Ang mga kabataan tulad nila ay maaring sumali sa sayawan. At doon niya nasilayan ang angking karikita ni Susan. Nagniningning ang kagandahan ng dalagang yon kumpara sa karamihan. Angat na angat dahil sa maputi at makinis niyang balat. Mukha siyang isang Latina na binagayang pa ng mahaba at itim na itim niyang buhok. Kasabay ng saliw ng musikang may magandang liriko ay ang masayang usapan nila ng babaeng natipuhan. Anong pangalan mo? Panimula ng binata. Hawak nito ang bewang ng dalaga samantalang nakayapos naman sa kanyang balikat ang mga kamay ng babae. Umindak sila ng marahan at ninamnam ang magandang tugtog ng matamis na musika. Ako si Susana. Ang ganda naman ng pangalan mo. Kasing ganda mo. Naku, pulero ka ha. Hindi naman. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Salamat. Taga rito ka? Ako kasi taga Maynila. Pero palagi akong nagbabakasyon dito kina Lolo Jose. Apo ka ni Mang Jose, yung dating kapitan? Oo, siya na nga. Taga rito lang ako pero yung bahay namin medyo malayo sa bahay ng lolo mo. Sa kabilang kanto kami. Kasama ko ang nanay ko. Nag-iisang anak ka din ba? Oo. Parehas pala tayo. Nakakatuwa naman. Ano naman ang nakakatuwa doon? Kasi
may pagkakaparehas tayo. Malay mo, baka match tayo. Nagpaparinig ka ba? Medyo. Susana, may boyfriend ka na ba? Wala pa. Kung ganun pwede ba akong manligaw? Ligaw agad. Ang bilis mo naman. Baka isang linggong pag-ibig lang yan, ha? Hindi. Seryoso ako. Gusto sana kitang ligawan Bakit? Wala bang magandang babae sa Maynila? Marami. Pero mas gusto kasi kita Kung talagang seryoso ka, pwede naman. Pero dapat sa bahay mo ako ligawan. Sa harap ng nanay ko. Kung ayos lang sa'yo. Wala namang problema. Salamat Ay, siya nga pala. Huwag ka nang papayag na maisayaw ng iba pa ha. Ako lang magsasayaw sa iyo buong magdamag Pwede ba yun? Nagtapos ang sayawang yon na wala nang ibang nakasayaw si Susana kundi ang binata lang. Dahil bawat tugtog ng musika ay nakikipag-unahan ito sa mga lalaki na gustong makasayaw ang magandang dalaga. At doon nagsimula ang unang kwento ng kanilang pagkakakilala. Kinabukasan ng gabi ay tinutuon na nga ni Clemente na dalawin sa bahay nila si Susana. May mga dala siyang mga mamahaling bulaklak at tsokolate bilang pasalubong. Nagdala rin siya ng pagkaing mapagsasalu-saluhan nila kasama ang ina ng dalaga. Tuwang-tuwa siyang sinalubong ng babae at malugod nitong tinanggap ang kanyang mga regalo. Samantala ay tila nahihiya namang makipag-usap sa kanya si Aling Maria. Habang kumakain sila ay tahimik lang ito at bahagyang nakayuko at di siya matingnan sa mata. Ayos lang po ba na ligawan ko po ang anak ninyo? Ano kasi, iho? Naku, mayayain yan si Nanay Clemente. Siyempre papayag siya. Alam niya na mabuti ang hangarin mo sa akin Di ba, Nay? Oo. Tama nga siya, iho. Salamat po. Hayaan po ninyo. Ipinapangako ko na di ko po sasaktan ang anak ninyo. Mamahalin ko po siya ng higit pa sa sapat kung bibigyan niya po ako ng pagkakataon. Abot-abot ang naging ngiti ng dalaga nang marinig yon mula sa labi ng lalaki. Pilit niyang ikinukubli ang kilig na nararamdaman. Dahil ang totoo ay ayaw lang niyang ipahalata na meron siyang gusto sa lalaki. Naging maayos naman ang kinalabasan ng unang araw ng kanyang panliligaw. Walang pagsidla ng saya na nararamdaman ng lalaki dahil ramdam niya na malakas ang kumpiyansa niyang mapapasa kanya ang iniibig na babae. Ngunit nang malaman ito ng kanyang lolo Jose ay nalungkot siya sa naging reaksyon na matanda. Tila ipinahiwatig nito ang pagkadisgusto sa babae sa hindi niya malaman na dahilan. At yun ang gusto niyang alamin. Ang ikalawang araw ng kanyang pagdalaw ay hindi niya sinabi kay Susana. Inihinto niya ang kanyang kotse sa di kalayuan at naglakad na lamang papunta sa bahay ng babae. Nasa tarangkahan pa lang ang binata ay naririnig na niya ang malalakas na boses ng mga taong nasa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang lumapit. Nagkubli siya sa gilid ng bahay at nakinig ng di sinasadya sa naging usapan ni Susana at ng kanyang ina. Ano ka ba naman, Susana? Hindi ka pa ba nakapagsaing? Abay, tanghali na. Bakit ka magagalit sa akin? Ano ba ako katulong mo? Hindi naman siya kinakatulong ka dito sa bahay. Ang sa akin lang naman maanong tumulong ka naman sa mga gawain dito. Ang tamad-tamad mo. Ano pa naman yan, Nay? Kaya aga-aga naninermon kayo. Ang totoo niyan kagigising ko lang kaya di pa ako nakakapagsaing. Hindi ka pa nakapagsaing pero ako nakapaglaban na ng sandamakmak na maruruming damit mo. Dapat pala ikaw na lang ang naglaban nito sa ilog at ako na lamang naiwan dito sa bahay para maghanda ng pagkain.
Ano? Ako paglalabahin nyo? Abanay naman. Alam niyo naman na hindi yan pwede kasi masisira ang kamay ko. Gusto mo bang gumaspang ito? Masisira ang magaganda kong kuko. Ay nako, ang arte mo. Akala mo naman ikinaganda mo yung kaartehan mo. Ay nay, huwag ka magsasalita ng ganyan ha. Hindi mo ba alam na yung maliligaw ko ngayon si Clemente ay apo ni Mang Jose? Alam ko. Ano ngayon? Kailangan po kasi maging maganda ako palagi. Hindi pwede yung ganito. Nai-stress ako sa mga pinagsasabi nyo eh. Kayo din, pag pumangit ako, baka mag-back out yun sa paniligaw sa akin. Magba-back out yun pag nalamang tamad ka. Hindi naman siguro kasi tsaka naman na hindi niya ako gagawing alila kung sakali mang siya ang makatuluyan ko. Ay nakabahala ka nga. O siya, pumunta ka na lang sa tindahan at ikuha mo ako ng isang sardinas. Ha? Sardinas na naman? Kung nagtatrabaho ka ba naman kasi, di sana natutulungan mo ako sa mga gastusin dito sa bahay. Alam mo namang ako lang ang nagtataguyod sa ating dalawa kaso mas pinipili mong magmukmok dito sa bahay at magantay ng grasya. Ay naku, huwag ka mag-alala, Nay. Darating ang panahon at may aahon din kita sa hirap. Huwag ka na nga muna magsalita ng tapos. Ang gawin mo ngayon ay iahon na lang muna ako sa gutom. Sige na, bumili ka na ng sardinas. Umalis ang babae. Naiwang tulala ang binata. Di niya akalain ang kinagigiliwang dalaga ay may ugali palang di maganda. Palasagot ito sa magulang at mataas ang tono kapag nagsasalita. Malayong malayo sa nakausap niya at nakilala niyang masayahing babae. Pero kahit ganoon ang kanyang narinig, ay mas nanaig ang pagmamahal niya kay Susana. Sabi sa isip ay totoo naman ang sinabi nito na kapag siya ang nakatuluyan nito ay hindi ito magiging alila, kundi magiging reyna sa palasyong bubuuin niya para sa babae. Marahan siyang naglakad at umuwi ng tahimik. Nagpatuloy ang kanilang pagliligawan at pag-uusap sa telepono habang hindi pa muling nakakabalik ang lalaki sa bahay ni na Susana. Hanggang sa isang araw ay mismong si Susana na ang nag-aya para sa isang date. Hindi niya sinabi sa telepono na meron na itong balak na sagutin ng lalaki. At tulad ng nakaraan, mas napaaga ang dating ni Clemente sa bahay ni na Susana. Nasa labas pa lamang siya ay naririnig na naman niya ang malakas na boses ng dalaga na nakikipagtalo sa ina. Dahan-dahan itong lumapit sa may bintana at sinilip kung ano ang nangyayari sa loob. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na plansahin niyo yung damit ko, inay? Bakit naman hanggang ngayon lukot-lukot pa din to? Nakalimutan ko nga, anak. Saka madami pa kasi akong ginagawa dito sa bahay. Hindi ko na maasikaso yan. Pero ngayon yung date namin ni Clemente. Biglang nawala ng kuryente. Halos mamilog ang mga mata ng dalaga dahil sa pagkamatay ng linya. Anak ng... Ayan na nga ba sinasabi ko brownout na. Paano to? Anong gagawin natin dito? Paano to mapaplansya? Kasi naman, dapat kanina'y ginawa mo na. Nakikita mo naman na hindi na ako magkanda o gaga sa paglilinis at pagsasaayos sa mga ilalako kong paninde. Ganon? Ako ba ang sisisihin mo? Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Pag ako napangasawa ko si Clemente, ay nako. Ano? Tatalikuran mo na ako kasi yayaman ka na. Talagang yayaman na ako. Pero kung di mo magagawa ng paraan tong damit kong isusot, sigurado ko sa inyo, Nay, mangyayari ang kinatatakutan nyo na yan. Talaga namang napakasama ng pag-uugali mong bata ka. Wala pa man akala mo na kung sino ka. Hindi mawawala sa akin si Clemente, Nay. Dahil ngayong araw ay sasagutin ko na siya. At kung mag-aaya na kagad siya sa akin ng kasal, tatanggapin ko yung kaagad. Ay naka, kawawang lalaki. Paano kawawa? Ang swerte kaya niya sa akin. Magandang lahi ang may bibigay ko sa kanya. Magandang lahi nga pero pangit naman ang buhay. Maganda ka nga pero masama naman ang ugali mo. Ay nako, masama na kung masama. Wala akong pakialam. O ayan, gawa mo ng paraan yan.
Kitang-kita ng binata na ibinato ni Susan ang kanyang bestida, diretso itong tumama sa mukha ng ginang. Nasaktan si Clemente sa ikinikilos na iyon ng minamahal na babae. Napagtanto na niya ang sinasabi ng kanyang lolo. Hindi si Susana ang klase ng babaeng pwedeng pakasalan at maging asawa. Unti-unti ay nilisan niya ang pok na iyon at agad na nagpaalam sa kanyang lolo na babalik na ito ng Maynila. Bakit naging bigla naman yung pag-uwi mo? May nangyari ba? Napansin ng matanda ang nakalukot na mukha ng apo at ang laglag nitong balikat. Alam niyang may matinding pinagdaraanan nito at hindi rin normal na bigla nitong tinatapos ang kanyang pagbabakasyon. May natitira pa siyang 1 linggo kaya nagtaka siya kung bakit bigla na lamang nagpaalam ang apo. May problema ba? Pwede mo namang sabihin sa akin, apo. Nagugulan kasi ako, lolo eh. Ano bang bumabagabag sa'yo? Ang totoo po ngayong araw po sana ako sasagutin ni Susana. Kaso wala na po akong balak na siputin siya eh. Ha? Bakit naman? Tama ka, lolo, sa sinabi mo sa akin na dapat kilalanin ko muna yung babae na gusto kong ligawan. Maganda po siya, pero masama po ang ugali Ayoko kasi sana na manggaling sa akin yan. Pero matagal ko nang alam na ibang ugali ng batang yon. Medyo maldita sa kanyang ina at bastos. Oo, nakita ko nga po Hindi ko po lubos maisip na sa likod ng magandang muka ay may nakatagong pangit na kalooban. Pangit na pag-uugali. Kaya nga sana maging makilatis ka. Nagpaalam ka na ba sa kanya? Hindi na po. Ang totoo niyan nandun ako kanina pero hindi na po ako nagpakita. Ang lagay, iwan mo na lang siya na di mo man lang sinasabi yung dahilan kung bakit di mo na itutuloy yung panliligaw mo sa kanya. Hindi na po siguro kailangan. Baka po kasi magalit siya sa akin Hindi ko po alam kung kaya kong marinig yung mga sumbat niya kung sakali. O sige po, uwi na po ako. Tatawag-tawag na lang po ako at saka baka matatagalan pa ako bago ako makabalik. Hindi, apo. Huwag mong talikuran ng mga bagay na sinimulan mo, lalo na't wala kang balak na tapusin. Harapin mo si Susana at maging tapat ka sa kanya. Sabihin mo ang nararamdaman mo sa kanya. Sige po. Susundin ko po yung payo ninyo. Salamat po, lo. Gabi man pero kakaiba ang dilim ng langit. Napansin ni Clemente na tila pabagsak ang isang malakas na ulan habang nilalakad niya ang daan papunta kina Susana. Naisip niyang sana ay dinala na lang niya ang kanyang sasakyan para walang problema. Mabigat ang pakiramdam ng binata at anumang oras tulad ng ulan ay nagbabadyaring tumulo ang luha sa kanyang mga mata dahil sa hindi niya maintindihang emosyon na nararamdaman. Humigit siya ng isang malakas na buntong hininga bago niya katukin ang pinto ng bahay nila Susana. Tao po! Tao po! Pinagbuksan siya ni Susana. Malapad ang pagkakangiti nito dahil sa wakas sa loob ng halos 2 oras na pag-aantay ay nagpakita din sa kanya ang lalaki. Mabuti naman dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay sa iyo Hindi umimik ang lalaki. Inaya siya sa pagpasok sa bahay pero hindi siya kumilos ni magsalita. Hindi niya alam kung paano sisimula ng pamamaalam. Biglang bumakas sa mukha ng dalaga ang matinding pag-aalala nang mapansin ang kakaibang iginagawi niya. May problema ba? Bakit ayaw mong pumasok? Ano kasi, hindi ko na itutuloy yung panliligaw ko sa iyo, Susana. Nakayukong wika ng binata. Agad namang kumunot ang noo ni Susana at ipinaulit pa niya kay Clemente ang huling sinabi nito. Ang sabi ko, tapusin na natin kung ano man yung nasimulan nating dalawa. Teka, wala pa nga tayo Nakikipag-break ka na kagad. Ano to?
I'm sorry. Anong dahilan ng pagbabago ng isip mo? Nagkamali ako, Susana eh. Hindi ko alam kung paano sasabihin to sa'yo pero hindi kasi ikaw yung babaeng pasok sa standards ko eh. Ang hanap ko kasi yung pwede nang makasama panghabang buhay. At paano mo naisip na hindi ako pasok? Anong mali sa akin? Walang mali sa'yo. Ako yung may mali, Susana. Kaya sana patawarin mo ko. Hindi sumagot pa ang dalaga. Pakiramdam niya ay labis siyang napahiya sa ginawa ng lalaking nakatakda na niyang sagutin pero umatras na. Agad niyang isinara pabalibag ang pinto. Hindi na nakipag-ayos pa si Clemente. Lalo't alam niya na natural lang na gano'n ang magiging reaksyon ng dalaga sa kanyang ginawa. Ngunit kahit gaano pa man kahirap aminin ang bagay na yon ay nagawa niya. Gumaan maski papano ang kanyang pakiramdam. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay nakatingin sa kanya ang dating nililigawan. Isang matalim na tingin ang kanyang iginawad sa papaalis na binata. Pagbalik niya ng Maynila ay unti-unting nilimot ng binata ang dalagang nakilala niya sa probinsya. Itinoon na lamang niya ang kanyang buong atensyon sa pag-aaral hanggang sa siya ay makatapos bilang isang guro. Bagamat mula sa isang may kayang pamilya ay mas pinili nito ang pagiging isang guro. Pangarap kasi niya ang makapagturo sa mga batang walang kakayahang makapag-aral. Madalas siyang magboluntaryo na sumama-sama sa iba't ibang programa na may kinalaman sa pagtulong sa mga nangangailangang mga bata. Sa isang baryo na misang pinuntahan nila, nakilala niya ang isang babaeng ang pangalan ay Josie. Ang babae ay isang dating OFW at nagtatrabaho sa Thailand bilang isang guro. Nang magkakilala sila, ay agad naramdaman ni Clemente na may kakaibang kuryente siyang naramdaman habang kausap ang dalaga. Mayumi ito at maganda. Hindi siya masyadong madaldal at medyo formal kung magsalita, pero magaan lang ang kanyang boses. Ingat na ingat sa kanyang mga kilos. Natuklasan niya kung anong klase ng babae si Josie nang minsang mapadpad siya sa mismong baryo ng babae. Kilalang kilala pala siya sa kanilang barangay bilang ninang ng bayan dahil mahilig sa pamimigay ng mga regalo lalo na kapag merong mga okasyon. Kinagigiliwan din siya dahil mahusay siyang makisama. Pinananabikan palagi ang kanyang pagdating sa baryo galing sa abroad. Dahil tsak na kung hindi ito magpapakain ng masarap na pagkain, ay nagpapa-outing ang dalaga sa mga magagandang pasyalan. Mula namang galing sila Clemente sa baryo ni na Josie ay sumama na rin at nakilahok ang babae sa pagboboluntaryo. Hanggang sa isang araw habang namimigay sila ng mga nakasupot na groceries at school supplies sa mga bata, ay bigla na lamang nawalan ng balanse ang babae habang naglalakad. Napatid ito sa isang nakausling bato. Mabuti na lamang ay naging mabilis ang ginawang pagkilos ng binata. Nasulon niya ang dalaga gamit ang matipuno niyang bisig. Tila tumigil ang oras nang biglang magtagpo ang kanilang mga mata. Kakaiba ang tibok ng kanyang puso na parang mas lalong natukso sa lamyos ng boses ng babaeng hawak. Salamat. Bumitaw sa pagkakahawak ang babae nang maitayo siya ni Clemente. Mag-iingat ka ha? Oo nga eh. Ay nako, ewan ko ba kung saan ko naman na yung pagiging lampa ko. Isang ngiti ang iniwan ng dalaga bago ito tumalikod palayo sa binata. Ang hindi nakita ng lalaki ay hawak nito ang kanyang dibdib na parang nais niyang muling titigan ng binata na sumalo sa kanyang pagkahulog. Gusto niya sanang lingunin ang gwapong mukha nito, ngunit naunahan siya ng matinding kaba. Samantala, si Clemente naman ay huminto na rin sa pagakbang at agad na tumingin sa likuran. Pero wala na roon ang babaeng nakabangga. Ang unang nilang pagkikita na yon ay muli pang nasundan. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli niyang nakita si Josie sa eskwelahang napasukan niya.
Nag-apply ang binata bilang guro sa paaralan kung saan nagtuturo na pala si Josie at nagkataong ang dalaga ang tinawag ng punong guro upang magbigay ng mga impormasyon na dapat itong malaman at masabi dito ang ilang mga patakaran ng paaralan at iba pa. Nang makalis ang prinsipal, saka lamang nag-usap ang dalawa at halos sabay na nagtawanan. Ikaw na naman. Small world, no? Dito ka pala nagtuturo? Oo, wala pa akong 3 buwan dito. Tulad mo, bago din. Hindi na kasi ako bumalik sa Thailand dahil iba pa rin talaga kapag nasa sarili tayong bansa. Baka kasi kaya di ka na nakabalik sa ibang bansa kasi may ibig ipahiwatig ang tadhana. Ano? Kunwaring pagtatanong ng dalaga maski narinig naman niya ang sinabi ng binatang kausap. Wala. I mean, ayos ba dito? Oo naman, ayos lang ako. Sabay na nagtawanan ng dalawa at doon nagsimula ang kwento ng kanilang pagmamahalan. Naging masaya sila sa piling ng isa't isa. Naging maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Naging sandalan ng bawat isa sa lahat ng mga nagiging problema. At isa sa matinding pinagdaanan nila ay ang pagkamatay ng ina ni Josie. Mabilis na pinuntahan ni Clemente ang kasintahan. Naabutan niya itong nakatulala lang at hindi nagsasalita. Ngunit nang makita siya nito ay doon pa lamang dumaloy ang kanyang mga luha. Pinatayo niya sa kinauupuan ng babae at niyakap niya ito hanggang sa tumahan. Wala na si Mama. Iniwanan niya ako. Mag-isa na lang ako, Clemente. Hindi ka mag-isa. Sasamahan kita, hindi kita iiwan. Nagpatuloy sa pagluha ang dalaga at halos mabasa na ang damit ng lalaki. Handa kitang samahan sa buhay, Josie. Wika ng lalaki na nakapagpatigil sa pag-iyak ng dalaga nang makuha ang ibig sabihin nito. Lumipas ang ilang buwan at araw, mas lalong naging malalim ang ugnayan ng dalawa. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang nag-propose ang binata sa minamahal na babae. Seryoso ka ba? Oo naman. Kailan pa ba ako nagbiro? O ano? Anong sagot mo sa tanong ko? Will you marry me? Sige na nga. Anong sige na nga? Sige na oo, magpapakasal ka na sa akin? O sige na napipilitan ka lang? Yes ang sagot ko. Agad nitong niyakap ang babae na mahigpit. Labis ang tuwa na kanyang nararamdaman sa pagpayag na iyon ni Josie. Ang kanilang pagsasama pagkatapos ng kasal ay isang larawan ng isang perpektong pagsasama na kung saan di kailanman nila naging sakit sa ulo ang isa't isa. Ang kanyang napangasawang babae ay walang ibinigay na problema. Ipinakita nito ang pagiging malambing, mapagmahal at maalaga na misis. Mahal, gusto ko sanang magbakasyon muna tayo sa probinsya ng lolo eh. Ayos lang ba sa'yo? Kay Lolo si ba? Naku, siyempre gustong gusto ko, no? Magugustuhan mo doon, promise. Maganda, malinis ang hangin, tahimik ang kapaligiran. Tapos, sariwa yung mga prutas. Ano ka ba? Huwag mo nang isi-isayin yung mga katangian ng probinsya. Alam mo nung bata pa ako, dinadala din ako ni Mama doon sa Bulacan. Taga doon kasi yung angkan niya eh. Taga roon pala kayo. Nakakatuwa naman. Magkalapit lang pala tayo ng probinsya. Ako ay sa Nueva Ecija lang. Sa Pantabangan. Diyan ba yung may dam? Parang maganda nga dyan kasi napapanood ko sa mga vlog sa YouTube. Alam ko merong hanging bridge na magandang pasyalan tapos ano nga yun? Yung dam na sinasabi mo, nakalitaw na ngayon yung lumang bayan na pinalubog para magkaroon ng dam. Dating bayan na pinalubog? Ibig sabihin mga bahay, munisipyo at... Sementeryo.
Lahat yun kita na kapag bumaba ang level ng tubig. Hindi ka ba natatakot doon? Hindi. Bakit mo naman inisip na nakakatakot ang bayan namin? Ewan ko ba? Parang kinabahan ako bigla eh. Hindi ka ba yan nadulot ng takot? Kabayan kasi bigla kang na-excite. Siguro nga. Oo, tama ka. O siya, kailan tayo pupunta? Sa isang araw. Pwede na ba? Kahit anong araw pa yan, no? Oo naman, pwede. Makalipas ang 2 araw ay bumiyahe na ang bagong mag-asawa pauwi ng probinsya. Sabik na sabik silang sinalubong ng kanyang lolo Jose. Sumalubong din ang ilang mga tauhan ng matanda at tila nakiusyoso sa kung ano ang itsura ng naging asawa ni Clemente. Hindi kasi lingid sa kanila na niligawan nito dati ang dalagang si Susana. May mga nagbulungan at sinabing mas maganda ang dati nitong niligawan kaysa sa kanyang asawa. Ngunit nang binati sila at inasikaso ni Josie maski pagod sa biyahe ay napagtanto ng mga ito na merong mabuting puso ang babae. Agad din nilang nasabi na tunay ngang masigit na maganda si Josie kung ikukumpara kay Susana. Mabuti naman at nadalaw kayo dito sa amin mga anak. Halika kayo sa loob. Salamat po, Lolo. Totoo nga pala yung sabi ng asawa ko na talagang maganda ang lugar ninyo. Abay, salamat naman iha at nagustuhan mo. Naging palagay agad ang puso at isip ng babae sa lugar at sa mga tao na nakasalamuhan niya sa tahanan ni Lolo Jose. Ayon sa kanya ay tunay na mababait at masayahin. Samantala, ng bandang hapon ay nagpaalam si Clemente at ang kanyang lolo na pupunta lamang sa kanilang isdaan. Hindi na sumama si Josie. Pinili na lamang niyang magpaiwan kasama ang isang kasambahay na matanda. Plinano nila na magluto ng isang masarap na hapunan. Habang naghihintay ng oras ang babae ay lumabas ito sa bakura ni Mang Jose. May nakita siyang isang duyan na nakasabit sa puno ng mangga, malapit sa entrada ng bahay. Gawa sa rata ng nasabing duyan. Nahiga siya doon at pansamantalang nag-relax. Ngunit hindi pa man siya nagtatagal doon ay napaupo siya nang maramdaman na parang may nagmamasid sa kanya at hindi nga siya nagkamali. Mula sa kabilang bahagi ng kalsada ay nakatayo ang isang babae na halos kaedad lang niya. Nakatingin ito sa kanya ng diretsyo. Hello, magandang hapon. Binati niya ang babae ngunit hindi ito gumanti bagkus ay isang matalim na titig at irap ang ginawa nito. Ipinagwalang bahala na lamang yun ni Josie. Dahil sa iginawi ng babae ay pinili na lamang niya na bumalik sa pagkakahiga sa duyan. Inisip na baka may pinagdaraanan lang na masama yung kausap kaya medyo masungit. Nang magkaiwasan na ng tingin ay may narinig siyang tila bulong. Tila isang dasal na di maintindihan dahil mula sa ibang lengguwahe. Nakaramdam siya ng kilabot ng gumapang sa kanyang katawan ang kakaibang lamig. Binaliwala na lamang ulit yun ni Josie at nagpatuloy sa kanyang pagduduyan. Kinagabihan ay nakaramdam na ng kakaiba si Josie. Nilalamig siya kaya pinili nitong pumasok na muna sa kanilang silid upang doon na antayin ang kanyang asawa. Kinuha niya ang kumot at siya'y nagtalukbong. Wala pang 5 minuto ay narinig na niya ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat. At ilang sandali pa'y ang pinto naman ng silid. Mahal, bakit ka nakatalukbong ng kumot? May nararamdaman ka ba? Nilapitan nito ang asawa ng di sumagot. Dahan-dahan nitong inangat ang kumot at inilitaw ang mukha ng asawa. Ganun na lamang ang pagkagimbal niya nang makapang tila bulkan sa sobrang init ang asawa. Habang nanginginig na wari giniginaw. Ang taas ng lagnat mo, mahal. Anong nangyari? Lolo! Ako'y kinakaba naman sa pagtawag mo. Ano ba nangyari? Si Josie po, nilalagnat kasi.
Ano? Patingin nga. Sinalat ng lolo ang katawan ng babae habang nakabalot pa ng kumot. Pagkatapos ay mabilis niyang tinanggal ang kumot na nakabalot dito upang maibsan ang init na nararamdaman nito. Pero labis ang kanilang gulat nang makita ang katawan ni Josie. May mga tumutubong tila mga rashes na mapupula at ang iba ay malalaki at parang paltos. Ang makinis nitong balat ay nagmistulang nasunog sa araw at biglang nangulubot ng bahagya. Mahal, dadaling kita sa ospital. Ano ba nangyari? May allergy ba sa pagkain ng asawa mo? Wala naman pulo eh. Abay, baka nakasagi naman kayo ng masamang elemento kaya siya nagkaganyan. Kailangan ko po siyang madala sa doktor, Lo. Samahan niyo po ako. Sige, sandalit ihahanda ko lang yung sasakyan. Pagdating sa ospital ay kaagad na sinuri ang dalaga. Ngunit ayon sa mga doktor na sumuri dito ay hindi pa nila matukoy kung anong klase ng sakit sa balat ang dumapo kay Josie. Wala rin naman silang makitang kakaiba sa mga lab results ng babae. Normal lahat maliban sa mataas na temperatura. Pinainom na lang ito ng pampababa ng lagnat at gamot para sa pangangati. Kumusta na ang nararamdaman mo, mahal? Medyo ayos na ako kaso mapdi at masakit ang mga tumutubong sugat sa katawan ko eh. Ano ba kasing nangyari? Ba't ka nagkaganyan? Hindi ko alam. Basta na lang ako nilamig. Akala ko lagnat lang. Na-confine sa ospital ang babae sa loob ng halos 3 araw. Nawala na ang kanyang lagnat subalit ang mga sugat ay lalong dumarami. Maging ang kanyang mukha ay tinubuan na rin. May ilan na rin nagnanaknak at nangangamoy. Tila pinandirihan na rin siya sa ospital. Apo, mukhang hindi gumaganda ang kalagayan ni Josie dito sa ospital Oo nga po, Lo. Kung subukan kaya natin siyang ipatingin sa kilala kong albularyo. Po? Subukan lang naman natin. Total mas lalong lumalala lang yung kalagayan niya dito sa ospital. Bakit nyo naman po naisip na dalhin siya sa albularyo? Sa palagay ko kasi ay maaring engkanto o kulam ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang asawa mo. Kulam po? Sino naman po mangungulam sa kanya? Hindi ko alam, pero mabuti pa uwi na lang muna natin si Josie. Dahil kung totoo ang hinala ko na kulam yan, walang magagawa ang mga doktor sa kanya. Pagkalabas ng ospital ay agad bumiyahe ang mag-anak papunta sa Lupaw. Doon naninirahan ang kaibigang albularyo na matanda na ayon dito ay isang pugaw. Tinawag na pugaw ang matandang albularyo dahil kabilang ito sa grupo ng mga ifugaw at galing siya sa Benguet. Nakapag-asawa ng taga Nueva Ecija kaya doon na sila nanirahan sa bayan ng Lupaw. Pagkakita pa lamang sa dumating ay kaagad na silang sinalubong ng isang matanda na halos kay edad lamang ni Lolo Jose. May katangkaran ng lalaki at kakikitaan ng magandang pangangatawan. Aba, Jose, ikaw pala yan. Oo, abay kumusta ka na? Long time no see Kaya nga hindi na ako nadadalaw sa inyo doon sa Pantabangan kasi eto, nag-aalaga na ako ng apo ko. Kaibigan, meron sana akong ilalapit sa iyo Alam ko na, kanina ko pa nararamdaman. Sige, dalhin nyo dito ang pasyente. Agad ipinasok sa loob ng bahay ang naka-wheelchair na si Josie. Kumuha ng planggana na may tubig ang matanda at kandila. Sinindihan nito ang kandila at pinaikot-ikot yun sa planggana habang binibigkas ang orasyon na tanging siya lamang ang nakakaalam. Habag na habag naman ng lalaki sa kinasapitan ng asawa. Nasa tabi lang siya nito habang hawak ang palad ni Josie. Hindi nito pinandirihan ng asawa sa kabila ng nagnanaknak nitong mga sugat. Maya-maya ay naghugis babae ang patak ng kandila sa planggana na may tubig. Babae ang may kagagawa ng pangungulam. Sinasabi ko na nga ba hindi maganda ang kutob ko sa pagkakasakit mo Malakas ang ginamit na kulam ng sinumang taong gumawa nito sa iyo. Sa palagay ko
Napakalaki ng galit niya kaya nagawa nito ang ganitong klase ng bagay. Pero wala pa naman po akong nakaalitan. Sino naman po kayang gagawa nito sa akin? Kumalma ka lang. Aalamin natin kung sino. Sige po. Nararamdaman ko ang presensya ng masamang espiritu sa iyo. Handa ka bang sumailalim sa aking panggagamot para malabanan natin ito? Opo, please. Nakikiusap po ako sa inyo. Paggalingin niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Ipikit mo lang yung mata mo at magsisimula na tayo. Pakinggan mo lang yung sasabihin ko, ha? Agad kinuha ng albularyo ang tila maliit na kahoy na hugis krus pagkuway kanyang dinasalan at hinipan ng orasyon. Maya-maya ay biglang nanglupaypay ang katawan ni Josie. Hinawakan ng matanda ang hinlalaki nito sa paa at inipit doon ng maliit na kahoy. Ay! Bumasag sa buong katahimikan ng nakakakilabot na sigaw ni Josie. Ibang sigaw na yon. Nanlisik din bigla ang mga mata nito habang tinititigan ng matandang albularyo. Nagngangalit ang bibig nito. Bakit mo kinulam ang babaeng ito? Subalit imbis na sagutin ay biglang humalakhak ang babae. Kaya mas lalong diniinan ng matanda ang pagkakaipit ng kahoy. Lalong nasaktan ang nakasapi kay Josie. Bakit mo kinulam ang babaeng ito? Magsalita ka! Wala kang pakialam. Pakawalan mo na ako. Hindi kita pakakawalan at mas lalo kitang sasaktan kung di mo sasabihin sa akin ang dahilan kung bakit pinaparusahan mo si Josie. Si Josie wala ang pangalan niya. Ang pangit. Kasing pangit niya. Ba't arugante ka pala? Bakit? Maganda ka ba? Kung hindi mo na itatanong, ako ang pinakamagandang babae sa lugar namin. Itong babae na to, wala siya sa kalingkingan ng ganda ko. Maganda ka? Kung ganon, anong dahilan mo para patubuan pa ng mga sugat ng babae? Parang pakiramdam ko ay naiinggit ka. Akala ko ba mas maganda ka sa kanya? Mas maganda naman talaga ako sa kanya. Pero narinig kong kinukumpara siya ng mga tao sa akin. Hindi ko matanggap na sabihin nilang mas maganda siya. Ganon ka ba bawang dahilan? Wala naman pala siyang kasalanan sa iyo. Hindi niya kasalanan kung ano ang sabihin ng mga tao tungkol sa inyong dalawa. Mas maganda ako sa kanya. Oo na! Maaaring mas maganda ka sa pisikal na anyo. Pero siguro nakita ng mga tao na mas maganda ang kalooban niya kaysa sa iyo. Kaya mas umayon sa kanya ang mga taong sinasabi mo. Kaya ko nga ginawa yan para pandirihan siya ng mga tao. Para pandirihan siya ng asawa niya. Teka, bakit ako nasali? Shh! Huwag kang maingay. Hayaan nyo lang kami ang mag-usap. Baka kasi makawala at di natin mapagaling ang asawa mo. Ay, pasensya na po. Para pandirihan siya ng asawa niya? Ha! Sa nakikita mo ngayon, sa palagay mo ba ay nagtagumpay ka? Nandiri ba ang asawa niya? Sa umpisa lang yan. Sigurado ako, ilang araw lang ay pandidirihan din siya ng asawa niya. Iiwan din niya yan basta-basta, tulad ng ginawa niya sa akin. Namilog ang mga mata ni Clemente nang marinig ang sinabing yun ng babae. Gusto na rin sana niyang kastiguhin ang sumanib na mangkukulam sa kanyang asawa, subalit mas pinili niyang magtimpi sa abot ng kanyang makakaya upang hindi siya maging sagabal sa panggagamot ng albularyo. Pakiramdam niya ay unti-unti nang lumilinaw sa kanya kung sino ang may kagagawa ng pangungulam. Pakawalan mo na ako! Hayaan mo na ako sa gusto kong gawin! Hindi! Hindi pwedeng manaig ang kasamaan laban sa kabutihan! Hangal na matanda! Hindi mo ako kaya at mas lalong di mo kakayaning mapagaling ang babaeng ito sa ibinigay ko sa kanyang sumpa gamit ang palipad hangin. Mabisang orasyong iginawad ko sa kanya! Ganon ba kahina ang tingin mo sa akin? Wala kang binatbat sa akin. Kaya kung gusto mo na magkasundo tayo, hayaan mo na ako sa ginagawa kong ito sa babae. Dahil aalisin ko rin naman ito kapag iniwan na siya ni Clemente. Yun lang ba ang gusto mong kapalit? Ang iwan siya ng asawa niya kapalit ng kagalingan ng babaeng ito?
Yun lang. Pero bakit? Chismoso kang albularyo ka. Pati ba naman yan gusto mo pang alamin? Buwisit ka! Ha! Gusto ko lang malaman ng bawat detalye. Paano ako makikipagkasundo sa iyo kung wala akong alam? Ano ba ang dahilan? Bakit ka nagkaganyan? Ayoko siyang makitang masaya. Kasi hanggang ngayon ay miserable pa rin ako. Hindi ko pa rin nababawi yung sarili ko mula nang iwan niya ako. Walang hiya yung lalaking yan. Matapos niya akong ligawan at paasahin, sa kanya ko iiwan sa ere kung kailan minahal ko na siya. Bakit? Hanggang ngayon ba'y hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Dahil mahal ko pa siya hanggang ngayon. Pero bakit iba yung pinarusahan mo? Hindi naman kasalanan ng babaeng itong naging kasalanan ng asawa niya sa'yo. Naisip mo ba yon? Ibang tao ang sinasaktan mo. Hindi ka ba nakukonsensya? Naglolokohan ba tayo, tanda? Alam kong alam mo na ang mga tulad kong alagad ni Satanas ay walang konsensya. Kaya manahimik ka. Pakawalan mo na ako. Umihip sa hangin ng albularyo matapos itong muling umusal ng orasyon. Gumuhit siya sa hangin ng krus at muling hinipan ng kanyang hintuturo. Inilapit nito sa leeg ni Josie ang daliring yon at bagyang idiniin. Sigaw ng sigaw si Josie na animoy isang hayop na ginigilitan ng leeg. Anong pangalan mo? Hindi ko sasabihin ang pangalan ko. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Kung hindi, gigilitan na talaga kita. Tutuluyan na kita. Kaya kong pumatayin ng mga katulad mo. Sabihin mo kung sino ka. Ngunit imbis na sagutin nito ang tanong ng albularyo ay nakipagsabayan ito ng pag-usal ng orasyon. Hindi ito napaghandaan ng albularyo. Sa isang iglap ay nawalan ng malay si Josie. Hindi, nakawala na siya. Paano po yan? Mapapagaling niyo pa po ba yung asawa ko? May isa pang paraan, iho. Huwag ka mag-alala. Yung ginawa ko kanina ay ang pinakamadali sanang paraan ng kanyang pagpapagaling. Dahil kung tinanggal nung mangkukulam ang sumpa mga 3 araw gagaling na ang asawa mo. Sige po, gawin niyo po lahat na makakaya niyo para maalis ang kulam sa kanyang katawan. Nakikiusap po ako. Mahal na mahal ko ang asawa ko. May idea ka na ba kung sino ang may kagagawa nito? Mukhang meron na po. Kasi isang babae lang naman ang nasaktan ko. Kung ako yung tinutukoy niya. Mukhang kilala ko na rin kung sino apo. Pero hindi ba't sinabihan kita noon na magpaalam ka ng maayos sa kanya upang hindi ka magkaproblema? Ginawa ko naman po yun, Lolo . Maayos po ako nagpaalam sa kanya. At sinabi ko po yung dahilan ko kung bakit di ko na itutuloy yung panliligaw ko. Lolo, akala ko nagkaayos na kami nun . Hindi ko siya niloko. Wala akong ginawang masama sa kanya. Maaring ikaw ganon ang tingin mo. Pero mukhang dinamdam niya o nasaktan siya kasi marami na siyang inasahan kung sakaling maging kayo . Hindi ko naman kasi alam na gusto na rin niya ako . Akala ko kasi yung yaman ko lang ang gusto niya. Tulad nung palagi niyang isinusumbat sa nanay niya. Masama pala talaga ang ugali ng babaeng yon, ano? Abay, tama lang na di mo itinuloy ang panliligaw sa kanya. Mahirap ang magkaroon ng asawang mangkukulam dahil ikaw ang una niyang pagpapraktisan kung sakali. Marami akong alam na kwentong ganon. Kung hindi asawa, ay anak ang unang kukulamin. Malakas kapag napatay niya nang di sinasadya ang kanyang unang biktima. Pero paano kaya siya naging mangkukulam? Lolo, dati na ba siyang ganon? Ang alam ko ay hindi. Wala naman napapabalita noon na mangkukulam ang nanay niya. Kailan lang nung kumalat na isa na ngang mangkukulam si Susana. Napakrus si Mang Jose ng kanyang mabanggit ang pangalan ng babae. Tila ba siya ang nangilabot? Bagya niyang hinaplos ang nangalisag na balahibo. May ilang mga kababaryo ko ang nagpagamot sa iba't ibang albularyo, yung mga pinagsususpetsa na kinulam. Iisa lang ay tinuturo . Walang iba kundi si Susana. Paano siya naging mangkukulam? Muling sinindihan ng albularyo ang kandila at muling isinagawa ang pagtatawas. Nangunot ang noon niya na makita ang mga imahe sa buong patak ng kandila.
Ayon sa matandang albularyo ay may lahing manggagamot ang pamilya ni na Susana. Oo. Tama ang sinabi mo. Kasi natatandaan ko, dating nanggagamot sa pamamagitan ng paghihilot ang kanyang ina. Natigil naman yun nung iwanan sila ng dati niyang asawa. At naman na yun ni Susana. Yung kakayahan ng nanay niya, pero imbis na sa kabutihan siya pumanig, nanalo sa kanya ang bulong ng demonyo. At isinalaysay ng matanda kung paano nangyari ang ganoong bagay. Ang mga albularyo ay kailangang manatili sa landas ng kabanalan upang lumayas at makapanggamot. Subalit mayroong pagkakataon o minsan na susubukin sila sa pamamagitan ng isang temptasyon na lalapit sa kanila at susubukin sila ng demonyo. Kung ano ba yung gagawin nila doon sa panahon na yon, na malaman nila na maaari silang magpahirap o magbigay ng sakit o di naman ay kamatayan sa isang tao. Magiging mangkukulam ang isang nakatakdang maging manggagamot kapag natintal o naakit sila ng temptasyon na darating. At kapag tinanggap nila yon sa pamamagitan ng panaginip, ay maaring ibigay sa kanila ang mga orasyon na gamit sa pangungulam. Madalas na dahilan kung bakit ito tinatanggap ng mga nagiging mangkukulam ay dahil may galit sila sa isang tao na gusto niyang paghigantihan. Kukunin niya ang pagkakataong yon upang maigawad niya ang iniisip na karapat-dapat na panghusga o hustisya para sa kanya. Maaari ding gusto nito na magkaroon siya ng mas mataas na antas kaysa sa ibang tao at maging makapangyarihan na kahit alam niyang mali ay gagawin pa rin niya. Posible nga na mangyari yun kasi mukhang sa akin niya talaga gustong gumanti. Isa yon sa dahilan, pero ang nakikita kong mas matimbang ay inggit. Naiinggit siya kay Josie. Kasi sa isip niya ay dapat siya ang naroon sa pwesto ng asawa mo. Paano po niyo gagamutin ng asawa ko? Tulad ng sinabi ko kanina, ay may isa pang paraan. Pero mas matagal at asahan yung may iba pang mga pagsumpong dahil alam natin na hindi ito basta-basta bibitiwan ni Susana. Pinaghintay sila sandali na matanda. May mga kinuha ito sa likod ng kanyang bakuran. Maya-maya ay nakita nilang bitbit nito ang ilang piraso ng mga dahong may iisang katangian. Makakating dahon. May isang botelya din ito na iniabot kay Clemente na naglalaman ng ilang piraso ng higad. Mamayang gabi, ay pakuluan niyo ang lahat ng sangkap na ito at saktong 12:00 ng gabi. Ihalo mo ito sa isang batsyang tubig at magbabad siya ng halos 15 minutos. Kailangan yung nakaupo siya sa batya, ha? Tapos basahin niya yung katawan niya. Gumamit siya ng tabo para magawa yon. Pero lahat ng ito ay makakating hayop at halaman. Hindi ba delikado ito lalo na sa kanyang balat? Hindi. Walang magiging epekto yan sa katawan ng asawa mo dahil ang aani ng kate ay ang mangkukulam. Gamot ang mga ibinigay ko. 2 o 3 araw tsak kong hihilom na ang mga sugat niya. Pero asahan nyo na mag-iiwan pansamantala ng mga peklat na mga maghihilom na sugat. Pero mawawala din yon 1 o 2 buwan. Medyo matagal nga. Pero ang importante gumaling yung mga sugat na nagnanaknak. Gagaling na ang asawa mo, huwag ka mag-alala. Siya nga pala, bilang patunay na totoo ang sinasabi ko tungkol sa babaeng mangkukulam. Bukas na bukas, siya ang unang magiging bisita nyo sa bahay. Pero huwag nyo siyang gagalawin o sasaktan, ha? Palagi nyo pa ring isaisip yung gintong pangaral. Huwag nyong gawin sa inyong kapwa ang ayaw nyong gawin sa inyo. Yun lang ang hiling ko. Sige po, tatandaan ko po yun. Maraming salamat po. Marami pong salamat. Naniniwala po ako na mapapagaling niyo po ako. O heto, isuot mo ang kwintas na ito, ha? At huwag na huwag mong huhubarin sa iyong katawan hanggat hindi ka nakakalayo sa mangkukulam. Iniabot nito ang isang kwintas na may palamuting bakal na hugis at sulok.
Ayan ang magiging panangga at proteksyon mo kung sakaling balikan ka namang kukulam. Hindi ka niya masasaktan kapag suot mo yan. Pagkatapos na maibilin lahat ng albularyo ang kailangan nilang gawin, ay umuwi na sila. At pagdating ng 11:00 ng gabi, ay sinimulan ng ilaga ni Clemente ang mga gamot na ibinigay sa kanila ng albularyong pugaw. Isang kalderong malaki yun. At saktong pagsapit ng 12:00 ng gabi, ay nagbabad na si Josie. Sabay ng pag-upo nito sa batya ay naririnig sa paligid ang biglang pag-alulong ng mga aso. Malakas at nakapagbibigay ng labis na kilabot ang mga alulong na yon. Habang nakababad si Josie ay nararamdaman niya ang unti-unting ginhawa. Ang katamtamang init na nararamdaman ay tila isang mahika na nakapagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Saktong 15 minutos nang umahon siya at nagtapis ng tuwalya. Pagkaahon niya ay tumigil sa pag-iingay ang mga aso. At ganun na lamang din ang kanilang pangingilabot nang makita ang mga maliliit na insekto. Katulad dito ng mga maliliit na bubuyog o tinatawag na fruit fly sa salitang Ingles. Nangamatay ang mga ito at palutang-lutang sa batya. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Mas maayos na. Sa totoo lang kuminawa ang pakiramdam ko. Nako, salamat naman kung ganon. At nang gabing yun ay nakatulog sila ng mahimbing. Kinaumagahan, sa unang pagbukas pa lamang ng kanilang pinto ay nabungaran na kagad ni Clemente na nasa tapat ng pinto si Susana. Anong ginagawa mo dito? Nandito ka pala, Clemente. Ano kasi, May kailangan ka ba? wala. Nabalitaan ko lang kasi na dumating ka. Gusto ko lang na makita ka. Mahal, sino yung kausap mo? Sige, aalis na ako ha. Walang lingon-likod na umalis ang dalaga, ni hindi na nito hinintay ang sagot sa kanya ni Clemente. Totoo nga yung sinasabi ng albularyo. Siya ang nangulam sa akin. Kasalanan ko to, mahal eh. Kaya niya yung ginawa dahil matindi ang galit niya sa akin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hayaan mo na. Importante ay papagaling na naman ako. Tingnan mo yung mukha ko, natutuyo na yung mga maliliit na sugat. Mukha yung malalalim na lang ang kailangan maghintay ng ilang araw pa bago matuyo. Kakaiba ka talaga. Mabait kang talagang tunay, mahal. Bilib ako dahil nagagawa mo pa rin magpakahinahon maski nakita mo na ng harap-harapan yung may kagagawan yan. Baka kung iba yan, naku, sinabunutan na yun. Sabi nga 'di ba, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Yan sana nga yung matutunan ni Susana eh. Pagkalipas ng 2 araw ay nagpasya na ang mag-asawa na umuwi na ng Maynila. Samantala, si Susana naman ay di mapakali sa kanilang bahay. Labis siyang nakakaramdam na matinding inis dahil nakita niyang pauwi na ng Maynila si Clemente. Nagulat siya nang makita si Josie na bagamat may ilang bakas ng sugat sa katawan at mukha nito ay halatang pagaling na ang mga yon. Magaling din pala yung albularyo na yun ha. At napagaling niya ang sumpang ibinigay ko sa babaeng yon. Natigilan siya sa pagsasalita nang bigla siyang may naramdamang kakaiba. Bigla na lamang nangati ang kanyang katawan, yung tipong parang ang daming lamok na kumakagat. Nagulat na lang siya nang makitang may tumutubong mga pula at parang may paltos sa kanyang balat. Mga paltos na sa pagdaan ng mga araw ay bigla na lang niyang napansin na nagkakaroon na ng nana. Hanggang sa ang mga paltos ay naging sugat. Mga sugat na katulad ng mga tumubo sa katawan ni Josie. Nung una ay hindi nabahala ang dalaga dahil iniisip na maaaring gumaling din yon ng kusa. Ngunit lumala yon at doon na niya hiningi ang tulong ng ina. Sinasabi ko sa iyo, Susana, magbalik loob ka na sa Diyos at itigil mo na ang mga gawaing demonyo. Hindi malayo na babalik sa iyo lahat ng mga masasamang ginawa mo. Pagalingin mo na lang kaya ako. Ang dami-dami mong pinagsasabi.
Walang nagawa ang ginang. Hindi niya kayang saklawan ang mga naging desisyon ng anak dahil noon pa may matigas na ang ulo nito at parang bakal ang puso. Nalulungkot ito na tuwing makikitang lumilis ito sa kabutihan ay wala siyang masisisi kundi ang sarili. Hindi niya napalaki na maayos ang kanyang anak. Hindi niya ito naturuang matakot sa Diyos. Lumala ang sakit ng dalaga ngunit ni isa sa mga taga-baryo ay di nalaman ang naging kalagayan niyang ito. Isinikreto nila yung mag-ina. Bagamat natagalan ang kanyang pagpapagaling, ay nagawa pa rin ni Aling Maria na lapatan ng tamang gamot ang kanyang anak. Gumaling ito ngunit naiwan ang mga peklat ng sugat sa kanyang katawan at mukha. Ang nangyaring yon kay Susana ay hindi naging lingid sa kaalaman nila Clemente at Josie. Pagkalipas ng 2 taon ay bumalik ang mag-asawa sa Nueva Ecija upang muling magbakasyon. Ipapasyal din nila ang kanilang magtatatlong taong gulang na anak na pinangalanan nilang si Ellie. Isang batang lalaki na may gwapo at maamong mukha. Halos lahat na makakita sa bata na marating nila ang baryo ay natutuwa at nagigiliw sa kanya. Ngunit sa muling pagdalaw nila na yon, ay muli nilang haharapin ang isang matinding pagsubok. Biglang nagkasakit ang kanilang anak. Sa halos 1 linggo nilang pananatili sa baryo, ay mabilis na namayat ang bata. Malalim ang mga mata at lubog ang panga. Nanunuyot na rin sa sobrang kapayatan. Bihira na rin itong magsalita na tila nahihirapan. Minsan ay nagsusuka ito ng kulay berde at may kung anong insekto na sumasama sa suka. Masama ito. Kailangan na natin dalhin si Ellie kay Pugaw. Sa palagay mo po ba kinulam na naman siya ni Susana? May suspecha ako. Patawarin niyo ako kasi may isang beses na nakita kong andito si Susana. Huli na makita kong hinawakan niyang naglalaro mong anak sa bakuran Napasuntok sa lamesa si Clemente dahil sa galit na biglang naramdaman. Sasama ko kayo ulit kay Pugaw. Tamang-tama Biyernes ngayon. Ito ang pinakamabisang araw para pwede siyang kumonekta sa masasamang elemento. Inihanda nila ang sasakyan na tagad na bumiyahe sila papunta sa lugar ng albularyo. Inaasahan ko na ang pagdating ninyo. Madali kayo. Ipasok niyo sa loob ang bata. Dali! Samantala, habang nasa lugar ng albularyo ang mag-anak, si Susana naman sa kanilang bahay ay nasa kanyang silid. May hawak itong isang manika. Gamit ang mga karayom at itim na kandila, ay isinagawa niya ang matinding pangungulam sa anak ni Clemente. Kung hindi ako nagtagumpay kay Josie noon, titiyakin ko, Clemente, na buhay ng anak mo ang magiging kabayaran sa pagsira mo sa buhay ko. At tinusok-tusok niya ng karayom ang ilang bahagi ng katawan ng manika. Napahiyaw at sigaw ng sigaw ang bata sa sakit na nararamdaman ng mga oras na yon. Inirereklamo nito ang matinding pananakit ng ulo, leeg at tiyan. Minsay nahihilo ito at sumusuka. Labis ang naging pag-iyak ni Josie nang makita ang matinding paghihirap ng anak. Nagsindi ng isang kandila ang manggagamot sa kanyang altar at nagsimulang magdasal ng malakas. Ngunit bigla itong tumahimik nang tila may premonisyon itong nakita nang ipikit niya ang kanyang mga mata. Kamatayan! Papatayin niya ang anak niyo, Clemente. Kailangan natin magawa nito ng paraan. Walang yung babae yun. Kailan ba niya kami titigilan? Isinusumpa ko. Papatayin ko siya kapag may nangyari masama sa anak ko. Oh, apo. Kumalma ka. Ano ba? Hindi, Lolo. Sobra ng babaeng yun Bakit kailangan niyang idamay niya ang anak ko? Sa galit niya sa akin. Bakit hindi na lang akong parusahan niya? Tutal, ako naman ang nagkasala sa kanya Una, si Josie. Tapos ngayon, ang anak ko naman. At sinabi ng albularyo na wala na talaga sa matinong pag-iisip ang isang taong sarado na ang utak dahil sa inggit. Mag-ingat ka. Alam mo bang nakikita ko na hindi siya titigil hanggat hindi ka nasisira? Ganun na lang ba talaga kalaki ang galit niya sa akin? Para
pati anak ko ay hingi niyang kabayaran? Subukan niya! Hindi ako magdadalawang isip na patayin siya! Walang mangyayari kung galit natin ang paiiralin natin siya ngayon. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapagaling ang anak mo. Itong sumpang ibinigay sa kanya, kamatayan lang ang magiging lunas. Anong ibig niyo sabihin? Kailangang may mamatay para mailigtas siya. Ako! Handa akong mamatay para sa anak ko! Ako na lang! Nakikihusap ako sa inyo! Hindi mo kailangang isakripisyo ang buhay mo, iho. May ipapagawa ako sa iyo pero kailangan magawa mo sa loob ng 1 araw. Dahil kung hindi, ay mamamatay ang anak mo. Sige ho, sabihin niyo, gagawin ko. Mabuhay lang ang anak ko. Kunin mo yung manika na ginagamit sa anak mo at palitan mo ng buhok ng babaeng yon. Sige po, gagawin ko po yon. Hayaan mong siya ang kumitil sa sarili niyang buhay bilang kabayaran sa kanyang mga nagawang kasalanan. Inuwi na nila ang bata. Wala na itong lakas at tila oras na lang ay lalambungan na siya ng kadiliman. Hindi naman mawala-wala ang mga luha sa mata ni Jose. Siya ang masigit na nasasaktan sa sinapit ng anak. At mas lalo pa yung namalisbi sa mga luha nang biglang nasabi ng anak ang salitang, "Babay, Mama." Hindi anak, huwag please, gagaling ka. Clemente, nakikiusap ako, tulungan mong gumaling ang anak ko. Hindi ko makakaya pag may nangyaring masama sa kanya. Hating gabi pa lamang ay nagsimula ng magmanman si Clemente sa bahay nila Susana. Nang matiyak na tahimik na ang lahat, ay dahan-dahan itong lumapit sa bahay ng dating nililigawan. Nakiramdam siya sa mga taong nasa loob ng tahanan. Hindi niya magawa ang kanyang balak dahil pakiramdam ni Clemente ay tila walang balak na matulog ang mga tao na nasa loob. Samantala ay naagaw ang kanyang pansin ng tila may humihikbi sa loob. Pinakinggan niya itong mabuti hanggang sa makilala niya ang nagmamay-ari noon. Alam niyang hindi yon si Susana. Umiiyak ang nanay ng babae sa hindi niya malamang dahilan. Lumapit siya sa silid na alam niyang pagmamay-ari ng babae. Dahil gawa sa sawali ang bahay na yon at medyo luma na, ay naganap siya ng kahit na munting butas upang masilip niya ang loob ng silid. Tila naman pinakinggan ng kanyang dasal nang makakita siya ng butas na singlaki halos ng piso. Sapat na yon upang makita niya ng malinaw ang ginagawa ni Susana. Madilim ang kabuuan ng silid. Naisip niyang tulog na ang babaeng pakay. Subalit sa isang iglap lang ay biglang lumiwanag dahil sa sinindihang itim na kandila. Nakasuot si Susana ng isang itim na sutana at merong siyang belong itim. May hawak itong manika. Sa isip ay sinasabi niyang yun na marahil ang manika na tinutukoy ng albularyo. Nagsimulang umusal ng orasyon ng babae. Isang salita na di niya kayang unawain. Kuyom ang kanyang mga kamao habang pinakikinggan ang malademonyong paggalakhak ni Susana. Gusto niyang sugurin ng babae. Gusto niyang sa oras na yon ay saktan na ito, lalo pat alam niyang sa mga oras na yon ay para niyang nakikita ang paghihirap ng anak. Subalit umalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang sinabi ng albularyo. Kailangan magawa nito ang kanyang misyon. Umusal siya ng dasal sa Panginoon na bigyan pa siya ng kahit na konting pagtitimpi upang di makapatay ng tao. Sa kanyang pagdilat ay muli siyang sumilip sa butas. Ngunit biglang nanghina ang kanyang tuhod nang makita ang kasalukuyang anyo ni Susana. Kulubot ang balat nito. Nanlilisik ang mga mata at may malalaking sungay ito sa noo. Isang demonyong nakikita niyang tumutusok ng karayom sa manika. Tuluyan na siyang napaupo dahil sa panghihina. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad. Sinikap niyang lumayo. Nang marating niya ang kabilang kalsada, ay saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Nilukuban siya ng takot sa nakita. Hindi niya akalaing makakakita siya ng totoong anyo ng demonyo. Diyos ko, anong laban ko sa isang demonyo?
Paano ko may liligtas ang anak ko? Laglag ang balikat niya na nagsimulang maglakad pa uwi. Agad siyang sinalubong ng kanyang lolo nang makita siyang parating. Ano apo? Nagawa mo ba? Anong nangyari? Bakit parang wala ka sa sarili? Lolo, hindi ko ho kaya. Anong hindi mo kaya? Anong ibig mo sabihin? Nakita ko siya habang nangungulam. May sungay siya. Malaki. Isa siyang demonyo, Lolo. Natigilan ng dalawa sa pag-uusap nang biglang marinig ang malakas na pag-iyak ni Josie. Agad silang tumakbo papasok sa kinaroroonan nitong silid. Clemente! Ang anak natin! Nakita ng lalaki ang naging anyo ng anak. Halos pa isa-isa na lang ang naging paghinga nito. Tinubuan na rin ito ng mga sugat at bukol sa katawan. Nagnanaknak at sobrang mabaho na tulad ng nabubulok na patay na hayop. Itakbo na natin siya sa ospital. Hindi na. Mas mahihirapan siya kung ibabiyahe pa natin. Apo, sa huling pagkakataon, pilitin mong maging matapang. Para sa anak mo, may pag-asa pa hanggat nakikita natin siyang humihinga. Sa narinig niya sa kanyang lolo ay tila muling umusbong ang katapangan sa kanyang isip at puso. Sige anak, ipaglalabang kita. Haharapin ko maski demonyo para mabawi ang buhay mo. At muli na siyang naglakad pabalik sa bahay nila Susana. Pagsapit ng madaling araw ay nakita niyang umalis sa mag-ina. Hindi niya alam kung saan patungo ang mga ito. Nang bagyang nakalayo ang dalawa ay pumasok siya sa pinto sa kusina. Nagpasalamat ang lalaki dahil mukhang pinagbigyan siya ng pagkakataon dahil mukhang nakalimutan na mag-ina na isara ang nasabing pinto. Pumasok siya sa silid ni Susana. Agad niyang nakita ang manika na nakasabit sa dingding malapit sa higaan ng dalaga. Kukunin na sana niya yon subalit sa di inaasahang pagkakataon ay bumalik ang mag-ina. Narinig niyang bumukas ang pinto. Ikinubli niya ang katawan sa ilalim ng katre ni Susana. Naging mabilis ang pagtibok ng kanyang puso nang bumukas at iniluwa ng silid na yon ang babaeng ayaw na ayaw niyang makita ng oras na yon. Kasunod noon ang kanyang ina. Ano ka ba naman, Susana? Ilang beses ko namang sinasabi sa iyo na tigilan mo na si Clemente. Bakit pati naman yung inosenteng batay idinamay mo? Wala ka na ba talagang awa? Awa? Bakit? Siya ba naawa nung pinagmukha niya akong tanga noon? Saka ba't kayo nagmamalasakit sa kanya? Ako ang anak mo. Ako dapat ang kampihan mo. Kakampihan ko ang mali. Hindi, Susana. Kailanman ay hindi ko sasang-ayunan ang mga masasamang gawain mo. Talikdan mo na ang pangkukulam. Nakikiusap ako sa iyo, Susana. Huli na para sa pagbabago. Marami na ako nasaktan at may mga napatay na rin. Ang kaluluwa ko na'y nakasangla na sa impyerno. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko. Hindi kita nagabayan ng mabuti. Hindi kita nailapit sa Diyos. Dahil sa matinding pangungulila ko sa iyong ama, nakalimutan ko na may pangangailangan pala ng gabay ko, ng tamang pag-aalaga ko. Sana'y hindi ka nagkaganyan. Ako na lang sana ang parusahan mo, anak. Hindi, inay. Wala akong ibang pagbabayarin ng kasalanan sa akin ni Clemente, kundi ang buong pamilya niya. Hindi ko siya hahayaang maging masaya. Papatayin ko ang anak niya. Anak, makinig ka nga sabi sa akin. Tara, nanay. Tatanghaliin na tayo sa pamamalengke. Kailangan natin makabili ng ating kakanin mamaya. Kasi magdiriwang tayo sa magiging tagumpay ko. Walang nagawa matandang babae sa gusto ng anak. Bagamat tutol ay nagpatianod na lamang ito. Sabay silang lumabas ng bahay. Yun ang magandang pagkakataon na hinihingi ni Clemente. Agad niyang kinuha ang manika at inalis doon ang buhok ng kanyang anak. Buhok na palihim na kinuha ni Susana nang malapitan nito ang bata. Agad siyang naghanap ng suklay sa silid na yon
Kinuha niya ito at inilagay sa manika kung saan niya kinuha ang buhok na tinanggal niya sa suklay ni Susana. Nang magawa niya yon ay mabilis niyang tinalunto ng kalsada. Nang marating niya ang bahay ng lolo ay nakita niyang sinalubong siya ng umiiyak na asawa. Ano nangyari sa anak ko? Huwag mo sabihin. Ilang saglit na katahimikan ng namayani sa pagitan ng mag-asawa. Nang walang ano-ano'y bigla siyang niyakap ng asawa at ibinulong nito na bumuti na ang kalagayan ng kanilang anak. Ang luhang nakita niya kanina ay luha pala ng kaligayahan. Talaga? Ibig mo sabihin ay nagtagumpay ako? Oo, iniligtas mo ang anak natin, Clemente. Tayo na, tingnan natin siya. Hinihintay ka na ng anak mo. Pagbungad sa pinto ng silid ay nakita niyang nakaupo na sa kama ang anak at sinalubong siya ng isang matamis na ngiti. May hawak itong laruan sa kanyang mga kamay. Mayroon pa rin mga sugat sa kanyang katawan, subalit ang nakikita niyang paglakas ng bata ay isa ng mabuting sinyalis ng kanyang paggaling. Samantala, nakabalik na ang mag-ina. Pagdating pa lang nila galing sa pamamalengke ay agad na nagkulong sa kanyang kwarto si Susana. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa manika. Kinuha niya yon. Ito na ang araw at eksaktong oras ng aking paniningil sa iyo, Clemente. Sinira mo ang buhay ko. Ipinagkait mo sa akin yung buhay na pinangarap ko. Akala ko'y makakatakas na ako sa kahirapan nang dahil sa iyo. Pero traidor ka. Pinaasa mo lang ako. Isang malakas na katok ang narinig ng dalaga. Pinipigilan siya ng ina sa gusto nitong gawin na tuluyang pagpaslang sa anak ni Clemente. Anak, nakikiusap ako. Tigilan mo na yan. Kung mahal mo ko, ipakinggan mo ako. Mahal kita, Nay. Pero hindi sapat ang pagmamahal na yon para sundin ko ang gusto ninyo. Hayaan niyo ako sa gusto kong gawin. Anak, huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Ngunit imbis na pakinggan siya ng anak, ay bigla nitong sinakalang manika at tuluyan itong pinugutan ng ulo. Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa labas ng pinto ng kanyang silid. Agad niya itong binuksan at ganun na lamang ang kanyang pagkagulantang nang makita ang kanyang ina na naliligo sa sarili nitong dugo. Nakandusay ang katawan ng matanda sa sahig at wala itong ulo. Nakita niyang gumulong yon sa di kalayuan. Ang ulo ng ina. Nakaharap sa direksyon niya habang ang mga mata nito ay dilat na nakatingin sa kanya. Agad ibinalik ni na Clemente ang anak sa albularyo. Binigyan ito ng albularyo ng proteksyon laban sa pangungulam. Pinahiran din ito ng langis ang sugat ng bata. Ayan, gagaling na ang anak ninyo. Wala na kayong dapat pang alalahanin. Anong mangyayari kay Susana? Aanihin na niya ang lahat ng kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Ang suklay pala na pinagkuhanan ni Clemente ng buhok ay suklay pala ng ina ni Susana. Kaya sa kanya nangyari ang ginawang pangungulam ni Susana. Hindi pa man nakakabawi sa gulat sa nangyari sa ina, ay napansin niyang muli na tinutubuan siya ulit ng mga sugat at bukol sa katawan. Lumipas sa mga araw ay lumala ang kanyang kalagayan. Nang makita ng mga tao ang kanyang kalagayan, ay walang nangahas para siya ay tulungan. Batid na kasi ng mga ito ang ginagawa niyang pangungulam kaya iwas na ang mga ito sa kanya. Walang silbi ang ipinagmamalaki niyang kagandahan dahil sa nangyari sa kanya. Diring-diri na ang mga tao sa kanyang pangit na ugali at isa pang dahilan kung bakit ito pinagdidirihan ay dahil buhay pa siya pero nagsisimula na siyang mabulok. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito